afternoon everyone. So for this video, quick coffee run lang tayo to Amadeo, Cavite. Naubusan kami ng coffee bean sa bahay, so kailangan lang sumaglit at bumili ng coffee beans. Dapat kaninang umaga pa tayo bibili, kaso makulimlim so mataas yung chance ng rain, so hindi tayo tumuloy. Bali, ang magiging route pala natin going to Amadeo is ito, Daang Hari, tapos Daang Reyna, yung daanan natin yung bagong Villar Avenue, tapos Paliparan, Governor's Drive, kaliwa ng Aguinaldo, kanan ng bypass going to Amadeo. Okay, so a little bit of background about myself. So, first moto vlog natin to, no? So, gusto ko lang sanang i-try. I started riding during the pandemic around 2020. First bike was a Yamaha R3. So, yun yung pinakaunang bike talaga na nagamit ko. And then, I used it for about 3 years. Tapos, nakapag-vlog ako ng mga 21,000 kilometers on that bike before I sold it early last year. And then after selling, we tried to look for our next bike. Una natin kinonsider yung ZX6R. Kaya lang medyo mataas na yung presyo, hindi na pasok sa budget, so hindi natin tinuloy. And then we tried yung CBR 650R ng Honda. Pero last year kasi medyo pahirapan yung paghanap ng stocks. So, hindi rin tayo nakakuha ng CBR 650R. Tapos, sakto naman, yung friend ko na kinuhanan ko ng R3, binigyan tayo ng magandang deal on this Yamaha R7. So, ito na lang yung kinonsider natin as our next bike. Since galing din naman ako sa Yamaha and I enjoyed naman yung R3, so, tinuloy ko lang at kinuha itong Yamaha R7. Tapos yun nga, since relatively new rider pa lang din naman ako and hindi pa tayo accustomed sa power ng mga 600 inline 4 tsaka mga 1000cc, so we decided na mag R7 na lang muna for now. So, share ko naman sa inyo yung experience ko with this R7. So, I've owned this bike for, I think, 9 or 10 months already. So, pretty satisfied naman ako with the power. So, itong bike na to nga pala ginagamit ko on a daily basis. So, I use it going to work from Monday to Friday. Tapos, occasional rides during weekends. So, with the type of riding that I do, I think okay na sa akin to, no? So, isang nagustuhan ko kasi dito sa bike na to compared with other 4-cylinder siguro is matipid siya. So, with this R7, average ko is around 22 kilometers per liter. So, matipid siya. If let's say I'm going to Makati from Las Piñas, I'm only spending 1 liter. So, balikan ko is about 2 liters. So, yun yung isang maganda dito sa bike na to. Tapos, for weekend rides naman, if you're going to the Twisties, syempre sports bike, tapos medyo maganda yung ergo, so maganda siya for cornering. Okay, so andito na tayo sa Evilla, dito sa may rotonda sa may MCX. So mag-take tayo ng left and then mag-right tayo going to Daang Reyna. So ito yung dadaanan natin going to Villar Avenue. Although meron pa kayong ibang option, pwede nyo diretso yung Daang Hari, tapos dito kayo kumaliwa sa may Dear Joe coffee shop. So ang pagsakto rin is still Villar Avenue. Pero for this route kasi may iwasan natin yung traffic lights dito sa may bagong hospital dyan. Tapos yung traffic lights sa Dear Joe. So dito dire-diretso lang yung biyahe natin. Walang masyadong dumadaan na sasakyan. Tapos magra-ride na lang tayo sa may bandang Villar Avenue. Ayun, andito na tayo sa dulo ng Daang Reyna.
Sa dulo nito, meron tayong makikita parang maliit na rotonda. Ayan, rotonda. So, if you turn left, babagsak ka dyan sa Victoria Ave, Magsaysay Road, leading you to San Pedro Interchange sa SLEX. So, maganda siyang alternative. Let's say, traffic sa MCX, tapos you're coming from Daanghari going to, let's say, Laguna. So, pwede kang mag-Daang Reyna, tapos Magsaysay Road, tapos sa may bandang San Pedro ka na lang pumasok ng SLEX going to Laguna. Ito na yung papasok na gate, no? Sa Villar Avenue. So, Villar Avenue is a private road owned by the Villars. So, itong kalye na to, pag dinadiretso mo, bagsak mo is bandang Dasmariñas na. So, this one is open for private vehicles. So, pwede mga 4 wheels pumasok dito. Tapos, for motorcycles, I think 400cc lang yung inaalaw nila. Kasi parang nakikita ko before, yung mga small bikes, hindi pinapapasok ng mga guards. I don't know the reason, pero puro big bikes lang yung pinapapasok nila dito. So, in terms of yung bikers naman, parang based from my experience, wala pa ako nakikita mga nagbibisikleta dito sa Villar Avenue. So, I don't know, baka bawal din pumasok, baka hindi rin pinapapasok ng guards. So, for those na nakapag-bike na, comment down below naman, kindly confirm if pwede mag-bike dito or not. Pero based from my experience, wala pa nga akong nakikita mga cyclists dito sa Villar Avenue. Maganda dito sa Villar Avenue kapag dito kayo dadaan is maluwag yung kalsada, tapos very light ang traffic kasi konti pa lang yung dumadaan. Though, yun nga, kahit maluwag yung kalye dito, meron silang ini-implement na speed limit. So, I think ang speed limit dito is 60 kilometers per hour. Wala pa naman tayong nakikita dito na naghuhuli o nag-apprehend ng mga overspeeding. Pero I think it's best pa rin that we follow yung mga rules and regulations that they implement dito sa Villar Avenue para hindi tayo magkaroon ng problema or aberya while traversing this avenue. So mapapansin nyo, wala pa masyadong establishments dito except dun sa coffee shop kanina na nadaanan natin. But I think ang plan dito is to make it a business district. I think ang itatayo dito is more on mga buildings, mga commercial establishments, and then siguro if there will be residential, I think that will be very minimal, but we'll see in the future kung ano magiging plano dito sa Villar City. Andito na tayo ngayon sa kanto ng Molino tsaka Paliparan Road. So, magte-take tayo ng left dito going to Governor's Drive. Actually, Villar Avenue, pwede pang idiretso yan dyan. Pwede ka pang pumasok dyan. Ang bagsak mo na is dun sa may bandang All Home. Okay, so diretso na tayo dito sa Molino Paliparan Road going to Governor's Drive. Ito nga pala yung usual route ko going to Tagaytay nung naka-Yamaha R3 pa ako. Kasi since hindi tayo expressway dito, hindi option sa akin yung SLEX, Calax, or via Santa Rosa. So dito lang ako palagi dumadaan kung makikita Tagaytay. Kasi kung sa Aguinaldo, medyo matraffic, maraming traffic lights, lalo na dito sa may bandang Dasmariñas. So halos every kanto parang kailangan muminto. At least dito, diretso, may konting traffic lang pero tolerable. Andito na tayo ngayon sa Governor's Drive. So ito yung after ko mag-right turn from the Molino Paliparan Road. Bale, diretso lang natin yung Governor's Drive hanggang makarating tayo din sa UTS or yung United Theological Seminary. Doon tayo mag-left going to Aguinaldo. So hindi tayo diretso ng Palapala kasi medyo traffic kung doon tayo dadaan. So medyo napapansin ko medyo pumapangit na yung panahon. Kanina maaraw pa pero ngayon medyo makulimlim na dito sa bandang Dasma. Actually kanina sa Paliparan may konting ambon pero hindi naman tumuloy. Pero I think dito mula na kanina parang basa yung kalye. Hopefully sa Amadeo hindi naman umuulan. Good news pala para sa mga fellow motorists natin.
So ito palang stretch ng Governor's Drive na under construction before. Natapos na nila, so sementado na siya. Last time kasi dumaan ako dito, sa kabilang side lang pwedeng dumaan. Tapos dito sa kabila puro putik, so medyo delikado rin for us na mga riders. Ayan, may konti pa lang naiwan sa bandang tulay. So I think malapit na rin naman itong matapos. So I think after this one, completed na yung rehabilitation nila ng kalye. Malapit na tayo sa UTS Boulevard. So mag left turn tayo doon, hindi na tayo diretso ng Palapana kasi medyo matraffic dun sa area. So ito nga palang UTS Boulevard, pwede kayong kumaliwa dito para bagsak yung Aguinaldo Highway, hindi na kayo matraffic ng Palapana. Okay, dito na tayo sa UTS Boulevard. So ito yung shortcut papunta ng Aguinaldo coming from Governor's Drive. Okay daw, malaking tulong sa motorist, kaya lang complain ko lang dito, masyadong matagtag, parang hindi maganda yung pagkaka-finish niya. So pag dumadaan ako dito, hindi ako makatakbo ng mabilis kasi yung likuran ng motor ko parang talbog siya ng talbog. Lalo na naka-sports bike tayo, tapos medyo matigas yung settings natin sa rear para sa cornering. Kapag dumadaan tayo, lalo sa mga tuloy na tumatalon-talon yung likuran natin. But anyway, okay lang. As long as wala namang malalaking butas, konting imperfections sa kalye, good naman, tolerable naman yung tagtag. Kung mas komportable mo talaga, I don't think mararamdaman niya naman yung mga siguro matigas lang talaga yung settings ng motorsiklo. So dito mag-left na tayo going to Aguinaldo. Okay, dito na tayo sa Aguinaldo Highway. So ito yung mga part na ginagawa before. So medyo matagal tayong hindi nakadaan dito kasi nga iniiwasan natin yung mga constructions. Pero I think ngayon okay na, no? So sementado na yung daan. I don't know if i-asphalt pa din ito after, pero mukhang hindi na kasi may linya na eh. So dati sobrang traffic dito kapag pupunta ka ng Tagaytay, maabot to hanggang dun sa boundary ng Dasmariñas, so sa may arco. So hopefully tapos na hanggang doon, at kung meron na sana hindi ganun ka-traffic. Apparently hindi pa pala tapos yung construction dito sa Aguinaldo. So if you'll notice dito sa side natin, bako-bako pa rin, pero yung sa kabilang side okay na. Medyo mahaba pa yung pila ng mga sasakyan, no? Kasi itong southbound lane pala is two-way, bale yung kabilang side hindi pa pinapadaanan. So dito muna tayo. Hindi pa tayo sa kabila, may tubig. Uy, may aksidente. Ano to? Kotse at saka truck. So mukhang sumingit yung car, hindi napansin ng truck, so nabot. Balik tayo dito, wala ng tubig. Try lang natin silipin kung malaki ba yung damage dun. Ay, balik ko yung likod na gulong, so malaki. Grabe yung damage dun sa kotse na nasagi ng truck. So twisted yung rear tire niya, so puruhan talaga ng truck. So I think it's a lesson din sa other motorists. So if you're around in mga large vehicles kaya ng truck and buses, siguro extra careful na lang. Keep in mind na meron talagang blind side dyan sa harapan, so huwag tayong masyadong didikit sa corner ng mga trucks, and then hanggat makakaiwas, iwas na lang tayo. So yun, after yung aksidente, after yung two-way street ngayon, dire-diretso naman maluwag na yung kalye, so mabilis na yung biyahe. So hopefully dire-diretso na hanggang makarating tayo ng Amadeo. So ito yung parang makeshift na daan pala. So ginagawa kasi yung extension ng Calax going to General Trias. So may maliit na parang makeshift na daan para ma-continue na yung construction doon sa mismo daanan. I don't know if ilalim ba yung Calax or
or what, pero tatawid kasi siya ng Binondo Highway. Okay, so mukhang dire-diretso pa rin naman yung biyahe natin, maluwag. So hopefully wala na tayong madaanan na construction or any delays. So, makulimlim na rin, but sana hindi umulan. Hoping na tuyo tayo makarating ng Amadeo. Pansin ko kasi habang paakyat tayo ng paakyat, parang padilim ng padilim yung langit. Tinitignan ko na may mga kasalubong natin ng sakyan, no? So tuyo pa naman sila, so that's a sign na hindi pa umuulan sa pinanggalingan nila. So ito na yung worry natin kanina na baka pagdating natin ng Amadeo umuulan. So dito pa lang, silang pa lang, basa na yung kalye. I think malakas yung ulan dito kanina. So far wala namang ulan, basa lang yung kalye. So hopefully hindi tayo maka-encounter ng rain showers. Medyo slow down lang tayo ng konti kasi madulas yung kalsada. Nandito na tayo banda, malapit din sa intersection ng Robinsons. So may konting slow down lang dito kasi maraming establishments. Tapos medyo busy itong area na to. After natin makalagpas dito, magra-right lang tayo dun sa bypass road going Amadeo. Okay, so mag-right turn na tayo dito sa bypass road. Actually, hindi ko alam yung pangalan ng street na ito. Tinatawag ko lang siya na bypass road. Pero itong daan na ito will lead us dun sa De Los Reyes Avenue. Tapos left turn tayo doon. Tapos diretso na yun ang Amadeo. Na guys, umuulan na dito sa may bypass road. Bali huminto tayo sa saglit kanina kasi nilipat lang natin yung wallet natin sa waterproof pocket para hindi mabasa. So wala rin naman ako mahintuan kasi wala namang masisilungan. So diniretso ko na lang. So right now naka left turn na tayo. Dito na tayo sa De Los Reyes Avenue. Umuulan, hindi naman ganun kalakas, tolerable. So I think dediretso na lang natin to yung makarating tayo ng Cafe Amadeo. Na-mention ko kanina, no, naglipat ako ng wallet sa waterproof pocket. So siguro something na kailangan natin i-consider kapag tumitingin tayo ng jacket o bibili tayo ng jacket. So ensure natin na merong provision for waterproof pocket para at least yung mga gamit natin like wallets, cellphones, may ilalagay natin doon and prevent na mabasa yung ating pera or CR. Kasi ako nung unang bili ko ng jacket, hindi ko naman alam kung ano yung mga kailangan i-consider. So minsan nag-ride ako tapos inabot ng ulan, wala akong mapaglagyan ng wallet ko. So pagdating ko sa bahay, kasama yung wallet pati yung mga pera. And then simula nun, every time bibili ako ng jacket, kinoconsider ko na kailangan merong waterproof pocket
So, ganun din with our riding boots. So, number one tinitignan ko kaagad is kung waterproof ba yung sapatos. Ang hirap kasi kapag inabot ka ng ulan tapos yung sapatos mo hindi waterproof. So, pati medyas mo basa. Very uncomfortable. So, mas maganda kung yung paa natin will stay dry para kahit papano komportable pa rin yung paa natin. So, andito na tayo sa sign ng Amadeo. So, nakalagay dyan Amadeo, Coffee Capital of the Philippines. So, recently ko lang din nalaman yan. So, hindi ko alam na dito pala sa Amadeo ang Coffee Capital ng Pilipinas. So, medyo malakas yung ulan. Basa na yung gloves ko at yung jacket ko. Pero, tuloy na lang din natin kasi a few kilometers na lang kasi yung Cafe Amadeo from this area. So, ituloy na lang natin tapos doon na lang siguro tayo magpahinga at saka magpatuyo ng konti. So, we're just a few meters away from Cafe Belardo. So, bali pagdating doon, pahinga lang tayo saglit. Tapos, bili tayo ng coffee beans na kailangan para sa bahay. Then, if medyo tumila na yung ulan, then baba na rin tayo pabalik ulit ng Manila. So, ang landmark ko pala pag pupunta ka dito sa Cafe Belardo, merong parang terminal ng bus sa bandang right side. And then, after that terminal ng mga bus, ayan, terminal. After nyan, may signage sa right, Cafe Belardo. So, ito na siya guys. Uy, buti walang masyadong tao, makakapahinga tayo. So, tambay muna tayo dito. So, medyo malakas yung ulan. So, baka magpahinga na lang muna tayo dito. Sakto, wala naman masyadong tao. Actually, walang tao. Pwede muna akong tumambay dito sa labas. Lagay ko yung gamit ko. Tapos, kapag medyo okay na ulit bumiyahe, then balik na ulit tayo ng Manila. Dito muna guys. Bye.